Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kaniyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ako'y inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan ninyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huda ay leong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit, sinuman. Hawak niya ay setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bago mamatay si Jacob sa Ehipto, tinawag niya ang 12 mga anak niya na lalaki. Sa kanila manggagaling ang 12 tribu ng Israel. Isa-isa silang lumapit sa kanya at sila'y kanyang binigyan ng bendisyon. May katangi-tanging bendisyon ang bawat anak ni Jacob. May katangi-tanging bendisyon ang bawat tribu ng Israel. Ang bendisyong ito ay kanyang hula o propesiya sa kanilang pagiging angkan. Ang pagbasa natin ngayon ay ang kanyang mga salita kay Huda. Sinabi niya na si Huda ay maging isang malakas na mandirigma. Hahawakan niya sa liig ang mga magiging kaaway niya. Igagalang siya ng kanyang mga kapatid. Inihambing siya sa isang leon, isang malakas at mabangis na hayop. Kaya may larawan tayo ng Lion of Judah. Siya ay may setro na hawak. Ito'y sa gisag ng kanyang lakas at kapangyarihan. Ang setro ay isang baston na hawak ng hari. Kaya sa kanyang lahi manggagaling ang mga hari ng Israel. Totoo nga ito. Si David ay galing sa lipi ni Huda at nangako ang Diyos sa kanya na sa kanyang lipi manggagaling ang mga hari ng Israel. At mula din sa kanyang manggagaling ang isang maghahari magpakailanman. Naunawaan ito ng mga mag-aaral ng Bible na mula sa lipi ni David manggagaling ang Mesiyas, ang dakilang hari ng Israel. Kaya inaabangan nila ang pagdating ng anak ni David. Kaya pagtawag ng bulag na si Bartimeo na si Jesus ay anak ni David, kinikilala niya na siya ang katuparan ng pangako kay David at pangako kay Huda. Namatay si Jacob ng mga 1,600 BC, 1,600 na taon bago dumating si Jesus. Ang kanyang huling salita kay Huda ay isang hula na magkakaroon ng katuparan pagdating ni Jesus, na siyang nagpatuloy ng paghari sa lipi ni Huda magpakailanman. Dahil sa nasa simbang gabi na tayo, marami mga hula at propesiya tungkol sa pagdating ng Mesiyas o ng Kristo ang binabasa natin.
Malapit nang dumating ang katuparan ng mga pangakong iyon. Ang pagdating ni Kristo ay hindi lang basta-bastang nangyari. Ito'y matagal nang pinaghahandaan ng Diyos. Imagine, mula pa noong panahon ni Jacob, 1,600 years before the coming of Jesus Christ, nakikinita na sa Bible ang isang maghahari na galing kay Huda, na ang setro ay mananatili sa tribu ng Huda. Ang tagal-tagal pa noon, nakikinita na sa Bible. Talagang may plano ang Diyos. Tayo lang na mga tao ang naiinip sa daloy ng kasaysayan ng kaligtasan. Kasi napakakitid ang ating pananaw sa panahon. Pero para sa Diyos, ang 1,000 taon ay parang isang araw lang. Kaya hindi mabagal ang Diyos. Hawak niya ang panahon at ang mga bagay ay mangyayari ayon sa kanyang itinakda, ayon sa kanyang schedule, in God's time. And God's time is always the right time. Mayroon ba tayong pasyensya at tiwala na darating ang God's time, na ang timing ng Diyos ang siyang pinakatamang panahon? O Panginoong Diyos, habang papalapit na ang Pasko, mas lalo sana kaming maging handa, hindi lang sa pagdating ng Pasko sa December 25, kundi sa pagdating ng kaganapan ng aming kaligtasan, sa pagdating muli ni Jesus bilang dakilang hari. Yamang ito ang aming inaantay. Tulungan mo kaming paghariin siya sa aming buhay. Mangyari nawa ang kanyang kalooban sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.